In the first letter to the Corinthians, chapter 13, verses 4 through 7, it is written, "Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres." Kapag binasa natin ang mga linyang to, madalas ang naiisip natin yung mga engranding eksena sa pelikula o malalaking gestures. But true love, yung pag-ibig na totoong nanggagaling sa puso ng Diyos, is actually very quiet. Hindi nito kailangan ng malaking entablado. Hindi nito kailangan ng mamahaling tiket para lang maranasan. Kung mapapansin mo, walang binanggit sa verse na dapat maging mamahalin ang pagmamahal. Hindi sinabi na mahahanap mo lang ito sa mga 5-star restaurant o sa mga mararangyang regalo o sa taas ng halaga ng resibo. Instead, it says, love is kind. Love is patient. Love is just being present. At ang mga bagay na yon, walang bayad. Hindi mo kailangan maglabas ng pera. Ang kailangan lang, a willing heart. Yung handa kayong magpakatotoo sa isa't isa. Iwanan ang ingay ng mundo at magkasama lang sa sandaling to. Minsan kasi, binibenta na sa atin ng mundo kung ano ang dapat na itsura ng romance. Sinasabi sa atin na ang lalim ng pagmamahal ay nakadepende na sa kung gaano kalaki ang nagastos mo. Nakikita natin sa social media yung mga extravagant trips, malalaking sorpresa at mga high-price dates. At unti-unti akala natin totoo yung dambuhalang kasinungalingan na ang intimacy pwedeng mabili. Pero kapag busilak at totoo ang puso mo, alam mong hindi yun ang mahalaga. A pure heart knows na kahit gaano ka mahal ang hapunan, magiging matabang pa rin ang lasa kung puno naman ng pilit na katahimikan o kung may suot na maskara ang bawat isa. Pwede kayong maupo sa pinakamagandang kwarto sa mundo, pero mararamdaman mo pa ring libo-libong milya ang agwat ninyo. Because the magic isn't in the restaurant. Ang totoong mahika ay nasa koneksyon nyong dalawa. Kapag simple at totoo ang puso ninyo, kahit isang simpleng silya lang ang upuan nyo, parang trono na rin. Ang simpleng ulam o comfort food, nagiging isang engranding salo-salo. At ang isang ordinaryong gabi sa isang tahimik na sulok, nagiging napaka-espesyal. Hindi natin kailangan ng advance reservation o mamahaling waiter para lang sabihin sa atin na mahalaga ang gabing to. Iwanan muna natin ang mga alalahanin ng bukas, ang stress ng trabaho at ang ingay ng paligid. Ang mahalaga lang ngayon ay ang marinig ko ang boses mo, mapanood ang ngiti sa mga mata mo, at maranasan ang kapayapaan na kasama ka. Dito nangyayari ang totoong tula ng buhay natin. Sa bawat sulyap, habang kumakain ng simpleng pagkain, yung kapayapaan na alam kong hindi ko kailangan magpa-impress sa'yo. Kapag inalis natin ang pressure ng mundo, doon natin nare-realize na ang pinakamagandang regalo na pwede nating ibigay sa isa't isa ay ang oras natin, ang buong atensyon natin sa kasalukuyan. Dahil ang sandaling ito, ang eksaktong segundong ito na magkaharap tayo, ay isang regalong hindi mababayaran ng kahit ano. Mas pipiliin natin ang tahimik at totoong saya ng ngayon kaysa sa kahit anong marangyang bukas. Habang nakaupo tayo rito at nagtatawanan sa harap ng simpleng pagkain, bigla ko naalala yung kanta, "Kahit maputi na ang buhok ko." Napangiti ako kasi na-realize ko, kung ganito tayo kasaya sa isang simpleng date ngayon, alam kong mas lalong magiging maganda ang bukas. Binubuo natin ang pundasyon ng habang buhay sa bawat maliit at ordinaryong sandali tulad nito.
Kaya kahit lumipas ang mga taon, kahit magbago ang takbo ng mundo, at kahit pumuti na ang buhok nating dalawa, alam kong babalik at babalik tayo sa ganitong pakiramdam. Ang pakiramdam na sapat na tayo, na masaya tayo sa piling ng isa't isa.